Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng analysis dito at paliwanag, explanation itong dalawang holdouts ng World War II. Ito yung Japanese holdout. Ibig sabihin ng holdout ay yung mga stragglers na natira, hindi sumurrender for about 29 to 30 years, ay patuloy silang nagtatago sa kanilang tunnel kasi yun daw ang utos ng kanilang general at meron silang babantayan sa kanilang ginawang tunnel under the bamboo tree. Kaya nga merong tinatawag na mga treasures under the bamboo tree na na-recover. Isa dito ang sa Mindoro sa Lubang na binantayan ni Hiro Onoda, isang struggler na tumira sa Mindoro sa Lubang ng 30 years sa bundok. 1974 daw nang sumurrender ito. So imagine 1974, natapos ang giyera 1945. So nasa 29 or 30 years siya patuloy na nagtatago. At siya na-discovery ng isang adventurer na si Mr. Suzuki. Kaya siya sumurrender dahil marunong mag-Japan yung si Suzuki. At ito, nakita natin sa litrato yung sinurrender niya na samurai niya, na sabi ng karamihan ay meron daw mapa doon sa scabbard ng samurai at binigay kay FM. Alam naman natin si FM ay isang treasure hunter. Kaya ang kwento ng tunnel ni Onoda sa Mindoro Lubang ay meron daw binabantayan talaga yun na treasures. Ito namang isa, si Shichuichi Yukoi. Shichuichi Yukoi, sa Guam ito. Ang ating pinagtataka, bakit pareho ang disenyo ng kanilang tunnel? So ibig sabihin, ito yung instruction sa kanila. Na kapag gagawa sila ng tunnel at doon sila titira ng matagal, kasi mag-isa lang siyang naghukay, so ito yung kanilang gagawing disenyo ng tunnel under the bamboo. Under the bamboo ang napili nila at sa gilid ng bamboo ay merong creek. Kaya creek, bamboo, bato na lang ang kulang, di ba? Para triangulation of markers na at 100% na mayroong treasures. Kaya ito si Shuichi Yukoi sa Guam, wala kasing mga treasure na nilagay sa Guam eh. Kung meron lang, siguradong meron ding binabantayan si Yukoi. Talagang nagtatago lang siya doon dahil sobrang takot at nawala na siya sa nawala siya sa kunting di ba, pag-iisip at sa sobrang takot palaging nagtatago. Iba naman itong kwento kay Onoda dahil si Onoda ay nagkaroon pa nga ng girlfriend na Pilipina sa Lubang habang nasa bundok siya. Ibig sabihin lumalabas-labas itong si Onoda. Hindi katulad kayo ko na umahaba na yung kanyang biguti, yung balbas niya sa pagtatago, parang caveman na siya. Si Onoda hindi nakaahit pa yan si Onoda. At meron ngang video, merong movie na meron siyang girlfriend na isang Pilipina na nakilala niya sa bundok din. Ayan, so marami kasi ang nagsabi na talagang may binabantayan si Onoda dahil nga pag-alis ni Onoda may iniwan siya na pera sa sa Lubang, and then after 5 years yata ay bumalik si Onoda sa Lubang at nagpatayo ng isang school doon na public school sa elementary. Yun ay pasasalamat sa lugar ng Lubang na hindi siya namatay doon. At pag uwi ni Onoda sa Japan, nagiging hero instant siya eh. Pinaparada siya, pinaparid, sikat na sikat siya eh. Kaya maganda ang buhay ni Onoda after the World War II. Iba naman yung kay Yukoi. Si Yukoi ay nawarsyak siya eh. Parang nawalan ng tamang pag-iisip nang makuha ito sa kanyang tunnel. Kaya magkaiba ang nangyari sa dalawa. So, treasure-related si Onoda, si Hiro Onoda ay much treasure-related kind of struggler. Kaya ito ngayon ang kanyang tunnel atin Right, sa mga i-analyze. katiyats, balik tayo dito sa ating ilustrasyon ng dalawang tunnel ng magkaiba na lugar. Itong kay Hiro Onoda ay sa Lubang, Mindoro. Ito naman kay Shuichi Yukoi ay sa Guam, doon malapit sa Hawaii, isang isla. At sabi ko kanina, magkaiba ang ng dalawa sitwasyon.
si Hiro Onoda, pag uwi sa Japan ay yung pangalan niya Hiro. Kaya nagiging hero din siya doon pag uwi sa Japan. Si Shuichi Yukoi naman ay siyempre pag uwi niya ay meron ding kunting selebrasyon, pero hindi katulad kay Hiro Onoda na grand parade ang ginawa. Pagsalubong sa kanya ay pinaparada talaga siya ng Japan. Dahil sa hindi natin alam na gaano kalaki yung binabantayan niya na kayamanan sa kanyang tunnel. Kaya siguro nagpasasalamat ang Japanese government na baka na-retrieve ng Japan yun, di ba? Nakuha ng Japan yung kayamanan na yun. Kaya nga nag-iwan sila ng kunting donation doon sa lubang ng isang elementary school yata. Hindi ako tiyak kung elementary school building. Basta't merong iniwan doon. At yung kanyang samurai ay iniwan din kay Marcos na may kasamang panyo na puti at nakabalot na puti na sabi nila ay parang may mapa daw na kasama. Okay, kaya ito yung sinasabi natin na treasure under the bamboo tree. So ito yung ano niyan, picture inside the ground, underground. Ito yung litrato niya o picture. So ang lalim pala nito ay only 2.5 meters. So ito, papunta rito, 2.5 meters lang yan. Ayan nakalagay. At ang lugar ni Onoda ay nasa gilid ng creek. Ito yung creek At yung Kayukoy naman ay ganun din, merong creek. At pareho ang creek parehong nasa kaliwa ang creek Kaya kapag tataka talaga. Ewan ko lang kay di ba Kayukoy? Guam Iwan ko lang kung merong binaon sa Guam ng mga ginto. Kasi ang instruction ng emperor ay dalhin sa Pilipinas at habang magulo pa ang Pasipiko, gera pa, ibaon muna temporarily sa Pilipinas. Kaya mukhang wala yata sa Guam. Kaya swerte ni Onoda, meron siyang ito binabantayan na gold bars. Ayan nakapile pa. So ito, hagdanan ito yung entrance. Ayan Itong disenyo na dito, merong parang secret pocket. Kasi kapag may papasok diyan na tao, dito yan magtago si Yukoi. At kapag papasok yung tao na hindi niya akala na merong nagtatago lang dito, baka diyan siya tutusukin yung bababa diyan parang sa Vietnam Tunnel bigla ka lang tutusukin so ganyan yung disenyo niyan. Ngayon meron din siyang ventilation dito. Ito yung daanan ng hangin para makahinga siya. And then dito na banda ay medyo mataas to. Pwede diyang makatayo kasi ang height nito ay nasa 1 meter lang. Hindi nakakatayo kaya dito sa ating nakaupo si Onoda dito Kasi dito lang na portion pwedeng tatayo. Ito dito na portion sa Kayukoy diyan pwedeng tatayo diyan. Pero dito na banda hindi. Ngayon kapag gabi lalabas sila diyan, lalangap ng preskong hangin. Sa araw naman babalik sila sa loob para magtatago. Kasi takot nga sila dahil alam nila na sila na lang yung natirang mga Hapon sa kagubatan. Ngayon ang mission kay Onoda ay huwag lumabas hanggat hindi babalik ang general. Kaya hindi talaga siya sumurinder. Kasi hinihintay niya ang general, pero ang dumating ay isang traveler na tinatawag na sa pangalan na Suzuki. Si Mr. Suzuki ang nagkumbinsi kay Onoda. Kasi nagkaroon si Onoda ng girlfriend. Yun ang nagsabi na mayroong Hapon sa gubat yung nagiging boyfriend nung babae sa lubang. Kaya nalaman na mayroong Hapon na struggler sa bundok ng Lubang, Mindoro. Dahil doon sa babae na nagiging girlfriend nito. Ayun, so okay, balik tayo sa disenyo ng tunnel. Merong breather dito. Ito yung ventilation. Of course, pwedeng dumaan dyan
lakihan lang ang butas para mapasok. Kung makita kayo nito, ito kasi ang sign yan. Hatiin natin sa gitna. Ilagay natin ang compass dito. So ang mangyari niyan, ang ventilation ay nasa east. And then ang entrance ay nasa west, ang entrance to tunnel. Ayan, so ano bang distansya ng takip na bato dito sa west, saka ventilation sa east? Ilang distansya niyan ay narito given sa babaw. Ang distansya niyan ay nasa 3 meters lamang. So 3 meters ito ang distansya. Kapag makakita kayo ng dalawang bato, na ang isa ay east, ang isa ay nasa west, na nasa maraming kawayan, na mga lumang kawayan na old bamboos, kung 3 meters lang ang distansya at malalapat ng mga bato na nakatakip sa mga butas, so pwedeng yan ay isang Japanese straggler tunnel kapag 3 meters ang distance ng dalawang bato, mga kababayan. Ayan, kuha nyo yung isang butas malaki kasi ang katawan ng tao dahil entrance ito. Ang isa naman ay singawan lang talaga ng hangin na kasing laki ng ulo yung butas. Ayan mga katiyet, so dalawang bato, 3 meters distance, medyo malapad, tinakip sa mga butas. Pwede yan yung tunnel under the old bamboos. At lalo ng lugar kapag merong creek sa gilid, ayan, sa bandang west, pareho yan na disenyo sa Kayukoy Tunnel. So magkapareho nga sila. Siguro ito yung tinuro ng kanilang trainer on survival na kapag magtago, gagawa ng tunnel ay sa ilalim ng kawayan. Kasi ang mga ugat ng kawayan, yan yung pumipigil sa tunnel sa pagguho. Dahil yung parang fibers yung fibers yung mga ugat ng kawayan, pinong-pino pero matitibay, di ba? At hindi marumi yun. Kapag gagawa ka ng tunnel, ay hindi marumi yung ugat ng tsaka madaling putulin, ugat ng kawayan, mga kababayan. So, ito yung importante nito, na nalaman natin ang disenyo, kung anong picture talaga sa ilalim ng bamboo, under the bamboo, underground, beneath the bamboo. Ito yung itsura ng tunnel. Merong dalawang butas, entrance malaki, ventilation maliit. 3 meters distance, may takip na dalawang bato. Sa gilid ng creek, ang creek ay nasa west. Kapag ganyan ang mangyari, jackpot na yan mga kababayan. Pwedeng jackpot. Diba? So, hindi na kailangan ng metal detector, ng scanner. Ang lalim ay 2.5 meters lang. Diba? At hanapin lang yung entrance. Hindi na kailangan na maghukay pa ng Nandiyan na, meron ng entrance yan. Tinakipan lamang ng bato. Okay, so anong masasabi nyo dito mga katiyat sa tunnel ni Onoda na pinakita natin ngayon ng disenyo, ang section ng design sa Mindoro, Lubang noong 1974. Ngayon ay isang tourist spot na to. Meron ng doon, itong pupunta ka doon at pwede ka nang pumasok sa tunnel ni Onoda. Merong entrance fee. Ginawa na kasing parke ito, ginawang parke. Katulad din yung sa Guam, ginawa rin na parke yun. At lahat ay pwedeng makapasok sa ginagawa nilang hold out o itong kanilang taguan na tunnel. Okay, so napakaswerteng mga tao ang makatagpo ng mga ganito, mga katiyats. Okay, so ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon at sa aking mga avid followers. Ako'y nagpapasalamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating mga episodes. Hanggang sa muli, paalam.